Hallelujah, Jesus. We praise you, Father. Panginoon, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Mga kapatid sa Panginoon, ako po ay si Sister Bethly na magkakaroon ng kaunting bahagi sa ating mga kababayan at higit sa lahat sa mga kapatid ng pananampalataya na siya ang Diyos na tumutugon sa lahat ng mga bagay na kinakaharap natin sa ngayon. Ano man ang ating mga pagsubok na pinagdadaanan ay manampalataya lang po tayo, manalangin, makinig sa anuman ipinararating sa atin ng Diyos sapagkat siya ay naririyan lamang at siya ay nagbibigay pag-asa sa atin lahat. Binibigyan niya tayo ng magandang aral kung ano man ang ating mga dapat na aralin sa bawat araw-araw. Lalo na lang higit sa ating buhay, spiritual, buhay na physical, pamumuhay na financial na higit sa lahat ng pangangailangan natin. Sapagkat ito ang panahon na naririto tayo na humaharap ng mabigat na pagsubok dahil sa kumakalat na coronavirus sa ngayon. Ito pong salita ng Diyos na akin ay napagbulay-bulayan na napakainam na bago ko ito ibahagi sa ating lahat ay hindi maiwasan na ako'y mapaluha o paano man kasi napakaganda ng kanyang mensahe para sa ating lahat. Lalo na sa ating mga mananampalataya at higit sa lahat din sa mga hindi pa nakakakilala at hindi pa lubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan ko, mga kamag-anakan ko, nawa ay makarating sa inyong mga puso't isipan ang ibabahagi kong ito na salita ng Diyos na ating ipamumuhay at ating isasapamuhay sa ating mga buhay. At higit sa lahat pagkatiwalaan natin kasi binubuksan sa atin mga puso ang salitang ito ng ating Panginoon. Hallelujah. Bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, ay hayaan muna natin na tayo ay manalangin, lumapit sa ating Diyos, magpakumbaba, at hingi ng tawad ang ating mga nagagawang pagkakamali at pagkakasala. Lalo na doon sa mga kaibigan na hindi pa nalubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. We praise you, Father God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Sa iyong paanan, Panginoon, naninikluhod po kami sa mga oras na ito na kung anong paman, Lord God, ang nakikita mo sa amin mga puso, ng mga pagkakamali namin, pagkakasala namin, Panginoon, naway patawarin mo kami, Panginoon. Sinasadya man ito, Panginoon, o hindi sinasadya, sa isip, sa salita at sa gawa, naninikluhod po kami at humihingi ng kapatawaran sa iyong paanan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na nagpapatawad, ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga bagay na mga nagmumula sa amin mga gawa ng laman, Panginoon. Kaya nga, Ama, sa hapong ito, purihin ang iyong dakilang pangalan sa pagkakataong ito na paghingi namin ng kapatawaran. Naway makarating ito sa iyong paanan, sa iyong puso, Panginoon, sapagkat tunay nga na ikaw ang Diyos lamang na aming malalapitan at pagtitiwalaan. Wala na po kaming iba, Panginoon, na naaasahan kundi ikaw lang, O Diyos. Sapagkat ikaw ang tanging Diyos na aming pinaglilingkuran, pinagkakatiwalaan ng aming mga buhay, at nananampalataya kami sa iyo, O Diyos. Maraming salamat nga po, Ama, at nawa, Panginoon, ang ibabahagi kong ang iyong salita, Panginoon, ay naway mabusog at mabuksan ang bawat isa ang aming mga puso upang itong salitang ito, Panginoon, na nagmula sa iyo ay maging
pagkain ng aming kaluluwa sapagkat ikaw ang may sabi, hindi lamang kami nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita na namumutawi sa iyong mga bibig. Maraming salamat nga po Ama sa hapong ito na kung saan ikaw ang Diyos namin na tumutugon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, ito po ang aking ibabahagi sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anakan na sa mga sandaling ito ay nagugulumihanan. Na sa mga sandaling ito ay hindi alam kung anong gagawin. Naroon ang kalituhan ng mga puso. Subalit ang pangako ng Diyos ay ganito. Huwag tayo mabalisa, huwag tayo matakot, bagkus manalangin tayo. Na may panalangin na may pagsisisi. Panalangin na taos sa puso. Sabi nga niya, ang salita niya ay parang tabak na magkabilay talim na sumusuot sa ating mga kasukasuan at sa ating mga kalamnan, sa ating mga buto. Sapagkat tunay nga ang salita niya ay parang ang tabak na magkabilay talim. Totoo po yun sa mga kapatid na ang salita ng Diyos ay hindi natin dapat pasubalian. Inaamin ko minsan, ako hindi nagkakaroon ng mga bagay na maunawaan, subalit ang mga sandaling ito, binigyan niya tayo ng salitang ito. Babasahin ko po sa inyo. Ang salitang ito ay nananawagan sa atin. Ngunit, sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang lupaing ang katiwasayan at kasaganahan. Tunay nga ang salitang ito na sa ibang salin nga na wala po akong sa English, ito ay sa Tagalog. Nasabi nga sa aking pagkakabulay-bulay na ang sabi nga ng Panginoon, kung ang aking bayan ay tatalikod, sa kasalanan, magsisisi at tatalikod sa kasalanan, ay kanyang patatawarin ang kanyang bansa at aalisin ng mga salot. Itong nangyayaring ito sa atin sa panahon ngayon, ay maaari natin masabing, mga kaguluhang itong coronavirus na ito, ay masasabi nating salot sapagkat hindi natin nakikita ang ating kalaban, kundi ang mikrobyo na bigla na lang dadapo sa atin at magkakaroon tayo nito. Sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sabi nga na kung tatalikdan, magbabalik, hanapin ang kanyang muka at tayo'y mananalangin sa ating Panginoon. Diringgin niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Bagkus, tayo'y kanyang lilingapin. Tayo'y kanyang gagabayan, sasamahan kahit saan. Sapagkat tayo'y mga mahal niya. Tayo'y mahal niya. Tayo'y kinakalinga niya. Lalo na ang mga mananampalataya niya. Ayaw niyang maagaw. Ayaw niyang magkaroon ng dalamhati. Bagkus sabi pa nga, kung tayo'y mga mababalisa, manalangin tayo. Ang hinihiling ng Panginoon ang manalangin tayo, magbalik loob sa Kanya, sapagkat ito ang kailangan ng Diyos para sa atin. Ano't anuman ang mangyari sa atin dito sa lupang ito, ay nakahanda tayong umarap, sapagkat pinili nga niya tayo. Kaya nga masasabi ko, napakapalad natin, sapagkat sa pagkakapili natin, ito ang ipinararating niyang salitang ito. Na kung ang aking bayan, kung ang aking mga pinili ay magsisisi at magtatalikod sa kanyang kasalanan, siya ang Diyos
na mag-aalis ng mga salot na ito. Itong coronavirus na ito ay aalisin niya sa ating bansa at sa buong mundo. Nung ako'y nagbubulay-bulay pa nito, talagang ako'y nagkakaroon ng mga pagluha, pag-iyak, sapagkat nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan tayo ng pag-asa, binigyan tayo ng katiyakan para tayo ay magtiwala lubos sa Kanya. Magkaroon tayo ng pag-asa na nanggagaling sa Kanya. Kaya kung tayo man ay ano lang ang narito sa ating mga tahanan, huwag tayong matakot. Huwag tayong mabalisa. Bagkus ang sabi ng Diyos, manalangin. Manalangin na may pag-asa. Manalangin at manalangin. Huwag matakot. Kung ano man ang mga dumadating na ito, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng sinasabi niyang mga pangako niya. Pangawakan natin ang kanyang mga pangako. Sapagkat ang pangako niya ay hindi katulad ng tao na hindi natutupad. Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Iyon lagi ang sinasabi ko, lalo na dito sa pamilya ko, dahil malaki ang pamilya ko. Huwag kayong matakot. Bagkus maghawak kamay tayo manalangin, sapagkat iyan ang gusto ng Diyos. Ibaling natin, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Maniklohod tayo sa Kanya, sapagkat iyon ang nais niya para sa atin. Kaya nga sabi niya, kung ang aking bayan nga ay lalapit, mananalangin, magsisisi at tatalikdan ang mga kasalanan, hahanapin ang kanyang mukha. Oh, hallelujah! Tunay nga ang Diyos ay hindi tayo tatalikdan. Bagkus aalisin niya ang salot, ang sakit, anuman klaseng mga dilubyo, anumang klaseng mga bagyo, mga kaguluhan sa mundong ito ay aalisin niya kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang Diyos noon, ngayon, at sa darating. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Ang mga pangako niya ay hindi napapako. Ang mga pangako niya ay napaka-tamis. Tulad ng sinasabing kasing tamis ng honey. Tunay nga na ang salita ng Diyos ay nagkakaroon ng pagkakaroon ng mga bagay na pagbubukas. At ang mga bagay na ito ay ang pagtitiwala pa natin sa Kanya. Hindi man po ako masyadong makapaghayag ng salita niya, pero sa kalooban ko po, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating Diyos. Kaya nga, sa panalangin ko, Panginoon, ang mga sandaling ito na nagkakaroon ng kaguluhan sa aming bansa at sa ibang mga bansa pa, Panginoon. Maraming namamatay, maraming mga doktor na nagkakasakit na nako-quarantine na, Panginoon. Nawa ang aming bansa ay lingapin mo. Gaya nga ng sabi mo, na kung ang hahanapin ang aking mukha, ang lahat ng salot, lahat ng sakit, lahat ng problema, lahat ng mga sakuna ay aking aalisin. Iyan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Manalig tayo sa ating Diyos na ang lahat ng bagay ng ito ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. At tayo'y lumapit sa Diyos, magtiwala, magsisi, talikdan ang mga gawa ng laman, mga kasalanan,
upang ang sino man din ang may mga karamdaman ay pagagalingin. Kapag lumapit tayo, nagtiwala tayo ng taimtim sa ating mga puso. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Kanya. Purihin ang Kanyang dakilang pangalan. Maraming salamat po sa hapong ito. Ayun po ang maikli kong pagbabahagi. Nawa kahit paano nakapagbigay ako ng kunting mensahe sa ating lahat. At higit sa lahat, naparangalan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dito po ako matatapos. Lagi po tayong magtitiwala sa Diyos. Laging ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Huwag tayong mag-atubili. Ito po ang aking naibahaging salita. Sige po, mananalangin ulit po tayo sa pagsasara. Panginoong Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito na nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa iyong salita, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na kami ay humaharap ng mga pagsubok na ito. Subalit ang tanging alam ko lamang, Panginoon, naririyan ka, nakikinig ka, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami papabayaan. Ito mga pagsubok na ito, alam ko ay mapaglalampasan din namin, Panginoon. Sa tulong mo, O Diyos, sapagkat ikaw ang nakako para sa amin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Panginoon Jesus, ang mga sandaling ito na kami, ang aming bansa, ay nagkakaroon ng mga salot na ito, Panginoon, ng coronavirus na ito. Dalangin ko, O Diyos, na ito'y palayasin mo sa pangalan ni Jesus. Inuutosan kong palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Wala po siyang karapatan dito. Ang bansang ito'y pinili mo. Hallelujah. Pinili mo ito, O Diyos, para ang bansang ito ay magkaroon ng kapayapaan. Dalangin ko, Panginoon, ang mga doktor na nag-a-assist, Panginoon, sa mga nagkakaroon na ng mga positive, Panginoon. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anuman makakahawa sa kanila, Panginoon. Ang mga nurses, Panginoon, ingatan mo sila. Ang aming mga kapulisan, ang aming mga kasundaluhan, Panginoon, ingatan doon po ninyo sila, Panginoon. Huwag mo po silang pababayaan. Ang mga humahawak, ang mga DOH, Panginoon, ang presidente namin, Panginoon, lalo, na bigyan mo siya ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Na maituro niya ang lahat ng bagay upang sa gayon hindi na lumaganap ang virus na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Mailayo na, Panginoon, ang virus na ito at mawasak na sa pangalan ni Jesus. Ilayo mo kami, Panginoon, sa anuman sa kalalagayang ito. Huwag mo kaming pabayaan, O Diyos. Ang mga nagbubulunter din, Panginoon, ingatan mo sila. At higit sa lahat, ang mga namiminuno dito sa mga barabarangay, ay bigyan mo po sila ng katalinuhan na kung papaano nila kami tutulungan sa mga sandaling itong nangyayari sa ating bansa, sa aming bansa, Panginoon. Kaya nga, Ama, sa hapong ito, nagpapasalamat kami ng higit sa lahat, sapagkat tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na tumutugon at nag-iingat sa amin at sa aming bansa, sa aming mga mamamayan. Marami pong salamat, Ama. Ito ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.